Month is Nutrition Month para sa kalibutan mga kaigsunan, or in fact sa Pilipinas mga kaigsunan. And kita sa dali, ingon ni Brother Jeremy, let us also practice Nutrition Month. No? Atong yung karong buwan na mga kaigsunan, atong yung i-emphasize unsa ka importante mga kaigsunan ang pag-alaga sa atuang kalawasan. Kaya mauman ang atong kinabuhi mga kaigsunan. No? So karong mga kaigsunan, last Sabbath we talked about the benefits sa paghimo sa plant-based diet mga kaigsunan. Benefits aron lungtan ang kinabuhi, mautan ang mga sakit mga kaigsunan, and prevention for mga kaigsunan. Now, karong mga kaigsunan, ato ang himuon mga kaigsunan na practical steps for glorifying God through nutrition. No? Practical steps mga kaigsunan. Na atong i-showcase rin na PowerPoint mga kaigsunan na lecture ang mga simple steps aron ma-implement nato ang healthy living mga kaigsunan. Next slide please there. Okay. How do we treat God mga kaigsunan? Now let us read 1 Corinthians 19 verse 6 verse 19 to 20. So may nakaigong diha mga kaigsunan. Now, again, do you know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Next, but you were bought for a price. Therefore, honor God with your body. So may pasabutan ng mga kaigsunan. It's very self-explanatory mga kaigsunan. Atong lawas, iya sa Ginoo. No? And unsa ang nato pag-treat ang atong lawas mga kaigsunan, it reflects yung sa nato pag-treat ang Ginoo. So kung atong ginakaon na gusto nato kanon basta mga unhealthy mga kaigsunan, atong gihimo mga kaigsunan, atong kung gihimo ang Ginoo o unhealthy, no? Kay kung unsa atong gihimo sa atong lawas, mao man atong gihimo sa Ginoo. Okay. Next slide please. Now the question is, mga kaigsunan, unsa man ang code na atong madunggan commonly in connection sa health? Health is wealth. Now, kanang mga kaigsunan, madunggan din na nato pero may mga kaigsunan, pero atong i-internalize kung unsa ang gipasabot sa health is wealth. Na mag-explain kung saan pasabot sa health is wealth. So, atong i-shift atong mindset mga kaigsunan. O tagaan na mo, kung sa may wish niyo sa inyong kinabuhi na inyong makutan. $1 million? $billion? Mga kaigsunan? Longer life. Okay. Ilog na, andi, longer life. Okay. Ako mong gaan ang situation. O gaan nako mo, ugma, o $100 million. Kudawa mo din. Dawat. Kaya mo may tinahanglan na kwarta. Pero, ikasunod mo mamatay mo. Unsa may pilihan niyo? $1 million o mabuhay mo ikaw ba? Ha? Dawat mo ba rin yung $100 million o niyang mamatay mo sunod mo ba? Or bahala na $1 million na? Basta mabuhay na ko ba? Unsa man? Now, that perspective, mga kaigsunan, opens our minds, mga kaigsunan, nga health is really wealth. More than pila pa na ka-billion si mong manuwatan na. No? Grabe din ang mga kaigsunan. Now, unsaon man ako practical steps, mga kaigsunan, para atong ma-implement na ang health is wealth, ang atong lawas, atong ma-develop into a healthy body, mga kaigsunan. Now, dito sa Malinda, mga kaigsunan, California, nasa laging ka blue zones. Wow! Ano ang blue zones, mga kaigsunan? Ang kanyang blue zones, mga kaigsunan, usa na ka-place nga gideem sa world as pinakadaghan nga mga tao na nabuhi 100 years above. Now, the fun fact is, ang kanang Loma Linda, California, mga kaigsunan, daghan na o Seventh-day Adventist na mga people. And ang kanang mga tao nga gideem nila as blue zone, mga kaigsunan, ningon ang
kuha ka ni internet mga isunan, mostly na Seventh-day Adventist. Amen? Now, that goes to show mga isunan, nga, ang Seventh-day Adventist dito sa Lubelinda, they really practice healthy living. Now, sa nagkikaraon mga isunan, ang ilang giingon, ito ang mga interviewers mga isunan, ang ilang na-find out nga ang ginataon sa mga people who reach 100 years above plant-based food. Katong ipakaon ni Brother Jerry, kaon karne, kaon utan, kaon mga alubati, kaon pinubre mga kaigsunan. Next slide please. Now, ang kami mga kaigsunan, first na ito mabuhan mga kaigsunan is we must eat non-starchy vegetables. Non-starchy vegetables. Sa inyong mga nga mga kaigsunan, pechay, malunggay, kangkong, next slide. Alubati, cauliflower, broccoli, next slide. Ampalaya, eggplant, sayuti, okra, cabbage, o lettuce. Kung na, lisod na makuha or sayod? Sayon. Sayod? Makita. Makita. Makita, no? Makita sa atong mga tungkalan mga kaigsunan. Sayon kawato. Now, lamig siya, kanong din. Way lami. Depende sa luto. Okay. Depende sa luto. Hindi ko maluto ang islan. Hindi ko, wala lamig. So, kung may mo mga anak, nilamig. Kung saan masagot na? Hindi sa girahan. Lamig, maluto ang Pilipina. Buti sa mga tawag. Now, mga kaigsunan, what we have no reason at all to not eat this food, mga kaigsunan. Okay, first of all, may punta mga kaigsunan na di na ito makitaan. No, makitaan na ito sa pagbukaran. Gawas lang, kita na kumungkay na. Hindi na ito sa buwan. O kung gawas lang, makikita ka ng bati, gay, tangko. Ako na maon, basta di lang inihikan sa iyo mga kaigsunan, no? So, dali rajud kayo na itong makuha ng mga kaigsunan. Now, I emphasize that non-starchy vegetables. Some non-starchy vegetables mga kaigsunan. Now, dali, non-starchy vegetables, rich siya sa fiber mga kaigsunan. O gani, maka-help siya sa digestion. Now, makaingon mo nga, o si Brother Jerry o si Panay Bibi, daghan kayo sila times malibang sa tabi o sa kaadlaw mga kaigsunan. Now, ang galing mga high fiber mga kaigsunan helps with digestion. Unya, dali mo mapuno o yung dugay mo gutomon mga kaigsunan. Mauni siya ang benefits sa non-starchy vegetables. Unya, mga kaigsunan, kung anto ta sa starchy vegetables, na ay mga downside mga kaigsunan. Food like white rice, bread, and potatoes, mga kaigsunan, mauna siya ang high carbohydrates, high starchy nga mga food. Kung kanya mga high starchy mga food, mga kaigsunan, dali na siya mo convert into sugar mga kaigsunan. O niya, ang kanang sugar, mauna ay one of the factors nga magkalaon sa atong lawas. Labi na sa atong mga diabetikon mga kaigsunan. Maingon mo, si kusugay mo mukha uputan, buot ko ikaw ang karne. Ganun diabetison magyabong ko. Na mga kaigsunan, ato ko i-consider ang non-starchy vegetables. Kung kusog mo mukha uputan, kusog mo mukha kaning sinabaw, di mo mukha karne, pero yung kanon, pirti kadaghan, usa ka kaldero, diya po istorya. Mahimo diya po siya o sugar, and it will affect our health sa diabetic na side ng kaigsunan. Now, next. Okay. Now, ang tatlong mga kaigsunan, non-starchy, that is carbohydrates ang atong hisgutan. Now, let us go to protein na sa mga kaigsunan. Ang kaning protein mga kaigsunan is commonly found in meat. No? Meat. Pero naabot tayo mga plant-based protein mga kaigsunan. Things like tofu, tofa, gluten, o munggo. So, naagyan po yung protein na mga kaigsunan. And, morning, encourage mga kaigsunan nga ang mga tao, labi na sa simbahan mga kaigsunan Adventist, morning atong kanon
panahon na source of protein kay ang atong kalibutan mo dili na siya kasabihan kung atong kanon ang mga process ng mga meat. Ano man mga kaisunan? In this modern world, dili na ito mga kasaligan ang atong mapalit mga kaisunan kay all is ang purpose nila mga kaisunan is not to feed mga tao but to gain money. No. And to gain money mga kaisunan, sa unang panahon, ang manok mga kaisunan, ma-harvest pinaka days mga kaisunan para ma-mature. 45 days alang sa mamama. Pero karon tungod sa mga injection, mga hormones na ilang ipag-sudya sa lawas sa manok mga kaisunan, pila na lang days? 16 days na lang mga kaisunan, ma-harvest na itong manok. No? Nindot din. Nindot. Nindot para sa ilang mga kaisunan. Pero para sa ato dili mga kaisunan. Muna yung mga ingon ang pagumama. Ingon siya, ang kanang mga hinayon. No? Hinayon. Ang hinayon ba? Ana siya. Tungod na maybe that's because of the food. Manok ilang tao. Kaya, ipang-injukan o mga hormones nga pagpapadako o niya mapektuhan ang ato ang lawas. No? And mo nang di nako ang kanimong protein mga kaisunan na red meat, kung siga ka o karne, kaong dinato mga kaisunan, dali ka masakit mga kaisunan. Arthritis, high blood, diabetes, heart enlargement, mo na ato ang makuha sa lamig na pagkaon mga kaisunan. Na mo na magbuka na ito nga, lamig yun ang Bawal. Inatilit mga kaisunan. Oo na mga kaisunan. Lamig man ang red meat mga kaisunan. Pero in the long run, it will really affect us in the future. So, I encourage you all to eat plant-based protein mga kaisunan. Kani ako ma-serve dito, ako na gawas mga kaisunan, hindi makita. Vegetarian na ako ang mga pagkaon. Kaya mo na ako i-encourage mga kaisunan. Tanaw dito, what by lamig ang atong sultan karon. Bantay kita na mo ang puro mo usapan pa rin na tanong mga kaisunan. Lamig na sa diyapon mga kaisunan. So mo na mga kaisunan. Next, healthy plant-based fats. Ang kani mga kaisunan, let's talk about oil na po mga kaisunan. Namo ni ang mga oil nga nindot gamiton mga kaisunan. Ang sa mga nabasa diyan mga kaisunan? Avocado oil, coconut oil, virgin olive oil, o nuts mga kaisunan. Now, ang kani siya mga kaisunan, mauli siya ang nindot gamiton ng mga oil mga kaisunan. Kay, tungod kay, ang kani nga mga oil mga kaisunan, nakaipon din sa internet mga kaisunan, akong i-search mga kaisunan. Ang kani avocado oil, healthy siya para sa heart o good for cooking. Ang kani coconut oil, stable ni siya o safe for heat. Kung inito niyo ang coconut oil mga kaisunan, wala siya chemical reaction na mo-trigger na magpapadakot sa buwan. Ang kaning olive oil mga kaisunan, atong ginagawa nga olive oil is very healthy kay fights inflammation o good for use mga kaisunan. Kanipong nuts and seeds mga kaisunan, high in fiber, whole food, and protein. Now, next slide. Ito yung ganito mga kaisunan. Ang harmful oils mga kaisunan. No? Naaban niya sa atong balay mga kaisunan? Canola oil. Wala. Common ni sa ato ang household. Soybean oil. Wala na tayo. Corn oil. Wala. Cottonseed oil. Vegetable oil. No? Wala. Mga kaisunan. Sunflower oil. Wala. O margarine. Alam ko, gusto na ito mo gamit aning margarine. No, ano mga kaisunan? Yung kanina mga oil mga kaisunan, harmful man para sa tuwa. Now, ang kanina mga oil mga kaisunan, high in omega-6. Kung saan yung omega-6 mga kaisunan, usan siya characteristic or suit sa oil mga kaisunan na mo-promote o inflammation o disease. Kung saan yung inflammation? Okay, next. Ang kanina mga oil mga kaisunan, chemically processed
process mga kaigsunan. O mo-produce siya, na-produce siya mga kaigsunan tungod sa process mga kaigsunan na ilahang gihimo ang oil daghan kay pagsagol mga kaigsunan nga mo-produce siya toxin sa atong lawas o wa nay mga nutrients mga kaigsunan tungod sa iyang paghimo. And easily oxidized mga kaigsunan. Once mainitan mga kaigsunan, ang kanina mga oil produce o chemical reaction nga ikaw na ito mga kaigsunan makadaot sa atong lawas. So, one point, dili na ito i-go into detail mga kaigsunan, ang kanina mga oil ginabawal yun nato o gina-encourage nato di nato gamiton sa ato ang household. Whereas let us use mga oils na avocado oil, olive oil, coconut oil ang pinaka-dali na ito mapalit mga kaigsunan. Next, fruits mga kaigsunan. Avocado, no? Let us also eat fruits mga kaigsunan kaya mo ni makahelp nato para mabulok ka mga kaigsunan. Healthy na mga pagkaon instead sa ato mga ginakaon na mga unhealthy na mga pagkaon mga kaigsunan, french fries, burger. Let us eat fruits mga kaigsunan. Avocado. Ang galing pagkaon sa avocado mga kaigsunan. Ato siyang kanon na avocado rin yung mga kaigsunan. Dili avocado na iwa ko na to atong sa gulang contents, atong sa gulang sugar, kaya ang mulamig mga kaigsunan. Now what does that create mga kaigsunan? That will become unhealthy na food mga kaigsunan. Kaya avocado, imong isagulan o process na condensed milk, imong sagulan ng sugar. Where yang mag-affect ko na sa itong lawas, sabi na sa itong mga dairy disorder mga kaigsunan. So eat avocado mga kaigsunan, purely avocado rin mga kaigsunan. Imo siya matelawan, tabang-tabang, pero lamig yapon siya mga kaigsunan. Guava, papaya, kaimito, santol, pomelo, itaan na to sa palibot ng mga kaigsunan. Balimbing, cucumber, tomato, green mango, o calamansi mga kaigsunan. Now, fruits is very essential mga kaigsunan. And that fruits mga kaigsunan, maka-healthy food mga kaigsunan. Unya, ratong kanon, mapuno sa mga kaigsunan no. Mabusog ta, dili ka matintal. Kung busog ta, dili ka matintal o mukhaon ng mga unhealthy food. Next, fruits high in sugar. Kaning grapes mga kaigsunan. High in sugar is here. So let us eat moderately ani ng mga food mga kaigsunan. What to get on, dili ta mukhaon, but eat moderately ani ng food. Katagaran ba sa tuwa? Kung naatay kontang, balik ang grapes, mahurot na ito, usa ka, sipi. Kinilo, usa ka kilo, mga kaigsunan. Kaya tamis man mga kaigsunan, may kwenta, tamis bitaw ni, healthy bitaw ni, grapes naman akong ikaon. Unya, mapalit ang fruit, o kanin, grapes mga kaigsunan, na kinilo, atong bukson mga kaigsunan. O sa may resulta, muspay ka itong sugar mga kaigsunan, kaya grabe ka tamis atong ikaon. Now, healthy siya mga kaigsunan, but gina-encourage ka to eat moderately lang mga kaigsunan. No? Banana, no? Grapes, 12 to 15 pieces na katong makaon o nakatay grapes mga kaigsunan. Banana, now high in sugar kaya mo siya mga kaigsunan. Saging, hello, my test. Osa, one piece. Banana a day keeps the doctor away. Now, pineapple, 13 to 15 grams mga kaigsunan. Ang good pieces na mga kaigsunan kay kung sa kami 1 cup 1/2 cup. 1/2 cup. Kung i-slice mo ang fruit mga kaigsunan, isuot mo sa baso, dapat 1/2 cup lang ang iyang kakuan para dili ka mapikuhan in terms of sugar level mga kaigsunan. Next, ripe mango. Ripe mango, grabe yun eh. One of the highest sugar tropical fruits mga kaigsunan. Watermelon, oranges, no? Mga kaigsunan. Next, peach, melon, o kani. Ang pinaka-healthy mga kaigsunan, fruit juice. Fruit juice. Atong i-slice, atong sa juicer mga kaigsunan. Now, okay lang na siya mga kaigsunan. That is nindot mga kaigsunan kay we are practicing healthy lifestyle. Pero if we do it in a not moderated way, o labihan kita, wala tayong magkakang sugar, wala tayong magkakang sugar, kanina lang, pamawit. Dili mga kaigsunan, kaya fruit juice mga kaigsunan, even if it's all
100% natural. O atong imnon, daghan kaya ang imnon ng sunod. Maka-cause nito siya o conversion sa sugar o maka-spike yapon sa atong sugar levels mga sunod. Next, kapit na mga kaisunan mga. This is the last slide mga kaisunan. Tips for eating mga kaisunan. Now, moderation and portion control. Mga kaisunan, even if we eat healthy, o wala tayo moderation mga kaisunan, unhealthy gihapon kayo. Now, too much of everything is not good for you, even if healthy na nangangabutan. So, even if you decide to eat plant-based diet mga kaisunan, even if dili ka mabalin sa plant-based diet, we should always have that mindset nga iko lang nato kanon ang makapabusog nato. Next, hydration. Water is very important mga kaisunan. And there are a lot of studies showing na mo inom kang tubig daghan kaisunan mag-cleanse yun ang imong lawas. Instead of the next is avoid harmful food and substances. No, instead of drinking sodas mga kaisunan, instead of drinking mga energy drink, mga kaisunan, Cobra, Coke, Sting, mga kaisunan, let us drink water. Avoid those things mga kaisunan. Now, ato mag-compare mga kaisunan. Nakita na grabe kapalahubog mga kaisunan. Iyang imnon, kulapog, yun ang pirmi, taga-adlaw mga kaisunan. Nakita nga di mo inom mga kaisunan. Pero, kusog kayo mong inom o Coke, kusog o inom o energy drink, kusog o inom o mga Cobra, in the long run mga kaisunan, kung sa may resulta mga kaisunan. Now, real life experience siya mga kaisunan, no? Kay, after bilang na years, mo na sila, I don't know, bilang mga tibuok na sila mga kaisunan. Ang tatong kusog kayo inom o kulabo mga kaisunan. Ang kanang kulabo, naam ko na ginseng mga kaisunan. Naan siya ginseng. Katong mo, inom o kulabo mga kaisunan. I-check out siya mga kaisunan. What siya high blood? What siya diabetes? What siya mga sakit-sakit? Bago lang na-start ang iyang liver na fatty, gamay lang yun ang damage mga kaisunan. Kaya, maski kainom siya alcohol, kulabo mga kaisunan, huwag siya kainom ng Coke, huwag siya kainom ng mga processed food, huwag siya kainom ng kakaon ng mga meat, kay pobre man mga kaisunan. Now, ang katungkos sa mga tao, ang gusto kayo inom ng Coke mga kaisunan, kung sa may nalabak na, high blood, diabetic, o niya, maglubos na siya o maglubos siya o pagkinabuhi kay isod na yung iyang kalintang dyan. Now, what is the lesson here mga kaisunan? Even if we don't eat, we don't drink alcohol ang ipagkakaon. Maski di tayo inom o alcoholic drinks, wata ka shabu mga kaisunan, na ay mga legal na mga drinks mga kaisunan o mga food na makadaot sa atong mga food mga kaisunan. Exercise is also necessary mga kaisunan. Maski, lamig kaya ito eat healthy na mga kaisunan, no? Pero di tayo exercise, that will also really affect us mga kaisunan. Now, for the losing thought mga kaisunan, kinsa man ang willing diri mga kaisunan. Pagkatapos na mo, tungkol sa inyong gugma, sa inyong pamilya, inyong anak, inyong asawa, kinsa ang willing magpakamatay sa ilang pamilya kung para lang masalban ang iyang asawa at pamilya mga kaisunan. Kinsa willing magpakamatay mga kaisunan kung sa wala situation mga kaisunan nga patyon ang imuhang asawa anak mga kaisunan, pero naka-choice ikaw mamatay o imong pamilya mga kaisunan. Kinsa ang willing o sacrifice na pagaling. Amen. Ako kaya bumag yung mga kaisunan, no? I know na deep inside willing din po mamatay sa inyong pamilya kung naamoy chance mga kaisunan, kung gaano situation na di na mabawi mga kaisunan. But the question is, are we willing to live para sa ato ang pamilya mga kaisunan? Kung gusto kong willing ka mamatay alang sa ato pamilya mga kaisunan,
alang sa ato ang pamilya. Willing ka din. Now, kung willing ka mamatay, mas willing ka mabuhi para sa ilahang kasunod. So, what should we do? We should eat right, should eat healthy, avoid sugar, avoid unhealthy food, and follow yun sa healthy lifestyle nga tagana sa ato ang Ginoo. This is my prayer and God bless us all. Kanta? Si Samarit? Samarit. 5 minutes. 5 minutes. Thank you so much, Brother Charles. And atong isunod atong lesson summary review ni Elder Charles.